Gabi. Maayong gabi sa inyo at sa mga kababayan natin dyan sa Butuan. Okay. Congressman, pwede muna natin malaman kung ano yung masasabi ninyo po sa 54 versus 1 na boto sa Committee on Justice sa pagdideklarang sufficient in substance ang dalawang impeachment complaints. Hindi naman tayo nagulat sa resultang ito. Una, malinaw at matibay yung basis para dito, no? Lalo pa nasa stage pa lamang tayo ng sufficiency in determination of form and substance. So yung kaninang boto ay sa sufficiency in substance. So ibig sabihin, naipakita na yung dalawang complaints ay may sapat na paglalahad ng mga facts para masuportahan yung basis ng impeachment, yung betrayal of public trust o kaya yung graft and corruption, no? Or culpable violation of the Constitution. So, actually kanina hindi pa to usapin ng meron na bang ebidensya, matibay bang ebidensya, meron bang probable cause and so on and so forth. Wala. Hindi pa nga doon. Ang dinidetermine lang ay kung may yung allegation nyo ba ay talagang impeachable offense, no? So kaya tingin ko sapat-sapat yung dalawang complaint, kaya naman ganun ang boto, no? Ngayon, of course, isang factor din talaga na of course yung majority ay hindi naman nalalayo dun sa majority ng nakaraang kongreso. Kaya yung nakaraang kongreso, more than 2/3 pa nga yung pumirma sa naunang impeachment complaint, no? So na-carry over yan sa kongresong ito. Yes, Congressman, sumasang-ayon ba kayo sa punto na hindi maaaring paghiwalayin ang pagiging Vice President at pagiging Education Secretary noon ng Vice President pagdating sa accountability? Yes, dahil nasa Constitution po nakasaad na bahagi sa mga maaaring tungkulin ng Vice President ang pagiging isang cabinet member. No? So ganun nga yung nangyari kay Vice President Sara Duterte. Nung unang bahagi ng administrasyon, ginawa siyang DepEd Secretary. No? So in other words, bahagi ng tungkulin niya at that time bilang Vice President yung pag-upo bilang Secretary ng DepEd. Kaya ini-impeach siya para sa mga ginawa niya sa DepEd Secretary, as DepEd Secretary, na bahagi ng tungkulin niya bilang Vice President. So hindi naman siya ini-impeach as the DepEd Secretary. Yung linya ng argumento ni Congressman Rufus Rodriguez kanina ay valid lang yun kung na walang jurisdiction ang committee kung nililitis ang DepEd Secretary. Pero hindi naman nililitis dito ang DepEd Secretary. Ang nililitis dito ay ang Vice Presidenteng nakaupo bilang DepEd Secretary. So therefore, hindi po issue yun. Non-issue yung nire-raise na hindi dapat saklawin ng complaints yung mga akto niya bilang DepEd Secretary. So, di ba po kayo sa ACT Teachers party list? Opo. Okay. Gaano ito kahalaga na usapin, especially dun sa part na DepEd Secretary ang Vice President? Of course, napakahalaga ng issue na yan, no? Dahil pinag-uusapan natin, una, yung pagwaldas ng confidential funds sa Department of Education. So kasama yun di ba? So obviously, in the first place, ngayon lang naman nagkaroon ng pag-upo ni Vice President Sara sa DepEd, saka lang nagkaroon naglagay ng pondo para sa confidential funds sa office ng DepEd Secretary. Dahil wala naman talagang
hindi kasama sa tungkulin ng DepEd Secretary yung paggamit ng confidential funds. Tapos pang law enforcement yan, di ba? O kaya national defense. No? Hindi naman yun ang mandato ng DepEd Secretary. So in the first place, bakit may confidential funds pa? Tapos ngayon lumalabas, inabuso naman yung confidential funds. No? Ginamit sa mga bagay na labag sa Joint Memorandum Circular kaugnay sa confidential funds. At hindi lang yun, nalantad din sa mga hearings in the past na pineke sa utos ng Secretary at Vice President Sara Duterte, inutusan niya ang mga tauhan niya na maghanda at magsabit sa COA ng mga peking accomplishment report, ng mga peking resibo, etc. etc. No? So in other words, winaldas yung pondo, ginamit sa hindi dapat paggamitan, tapos pinagtakpan ito with fake accomplishment reports. So, pera dapat yan na mapunta sa DepEd. Alam naman natin ang mga pangailangan ng mga paaralan natin, napakatindi. Classrooms, sweldo ng teacher, mga kagamitan, libro, computer, internet, kulang lahat yan, di ba? Kung dapat doon na lang inilagay ang pondo, direktang napakinabangan pa sana ng mga guro at estudyante natin, pero hindi nga. No? So kaya yun yung isang dahilan. Isa pang issue na related sa DepEd ay yung isa sa mga articles na pinag-usapan kanina, yung bribery. No, na yung mga official mismo ng DepEd, lalo na yung mga related sa procurement at saka bids and awards, ay binigyan daw ng mga monthly na lagay na galing kay Vice President, so galing sa Office of the Secretary. No, so merong mga from 10,000 to 50,000 naman binibigyan yung mga tao sa baba. So yung pa ang isang issue doon, no? Obviously illegal din 'yan at again hindi tamang gawain bilang isang DepEd Secretary. Magtatanong ka, bakit kailangang lagyan yung mga tauhan niya na nasa Bids and Awards Committee? And Congressman, may posibilidad bang madamay yung mga taga-DepEd sa complaint na ito? Well, hindi sa complaint na ito, no? Dahil ito ay impeachment proceeding. Okay. So nakapatungkol lang ito sa impeachable official, si Vice President Sara Duterte. As to yung issue ng graft and corruption, kung may magtutuloy-tuloy na kaso, posible, no? But that remains to be seen. Kasi malaking issue talaga, even though sa Department of Education may mga nakasama ang Vice Presidente na for sure andyan pa sa Department of Education, Congressman. Well, posible nga yun, no? Sa ating batas, illegal o krimen yung pagbigay ng lagay, illegal din yung pagtanggap ng lagay. So pareho merong accountability dyan. Kung sakaling aabot sa Senado bilang impeachment court ang Senate, ano yung pinakamahalagang konsiderasyon para sa mga senador? Well, of course, ang tungkulin nila ay maging mga impartial na judge. No? So, kailangang iset aside muna yung politika. Even though hinighlight na mismo, diniin na mismo ni Vice Presidente yung politika rito dahil tiniming niya yung announcement na tatakbo siyang presidente sa mga ilang araw lang bago magsimula yung impeachment hearings ng Justice Committee. No, so kahit na merong ganyan, parang bantayan na sige, impeach niyo ako, tatakbo akong presidente pag nanalo ko, parang ganoon ang sinasabi ng pag nanalo ko, di pakabalikan ko kayo. Parang ganoon ang implied na pahiwatig doon, ano? Pero sa kabila nito ay dapat
titignan talaga on the basis of merit yung impeachment complaint, no? So, sa Senado talaga, ihahain yung ebidensya ng bawat panig at dapat, yan ang trabaho ng mga bilang mga impeachment court judges, sila ang dapat humusga kung matibay bang ebidensya, therefore dapat ma-convict, therefore dapat patanggal sa pwesto, vice presidente, o mag-acquit kung sakaling tingin nila hindi sapat ang ebidensya. Yun ang pangunahing tungkulin ng Senado. Oo. Pero before siya mapunta sa Senate, may 10 araw na palugit na ibinigay yung House Committee on Justice upang magsumite ng sagot ang Vice Presidente. Ano yung pwedeng ma-expect namin, Congressman, ukol dito? So merong mga prescribed period nga, kanina lang ay pinaabot na sa Vice Presidente. Parang binigyan na siya ng notice na eto merong impeachment complaint laban sa iyo, kailangan mong sumagot. Tapos within 10 days sasagot siya, tapos yung mga complainants naman ay bibigyan ng pagkakataong mag-counter. No? Tapos after that, pag may sagot ang mga complainants, bibigyan na naman ng isa pang pagkakataon ang akusado, in this case ang Vice President, na sumagot muli, rejoinder. So yan ang for the next few weeks, yan muna bibigyan ng panahon o araw para magpalitan ng sagot. And then after that, magsisimula yung hearing proper. At doon na pwedeng maglabas ng mga witness, maglabas ng mga ebidensya, and so on and so forth. So yun po ang maasahan natin. So mangyayari ito, magkakaroon ng bago mag Holy Week, magbe-break muli ang Kongreso, tapos magre-resume sometime in May hanggang first week ng June. So sa panahon na yan, expect natin na magaganap yung palitan ng mga sagot, tapos yung hearing para sa determination of probable cause. So ang tansya yata ay bago matapos ang session sa June ay dadalhin na sa plenaryo para sa botohan ang impeachment complaints. Okay. Sa assessment nyo, Congressman, titindi ba o hihina ba ang political stability ng bansa dahil sa hakbang na ito ng ng House? Ang totoo po, ang nagde-destabilize or nagpapagulo sa ating ekonomiya, sa lipunan, hindi yung impeachment, no? Kung hindi yung mga gawaing corrupt o yung mga labag sa batas, labag sa mga karapatan ng mamamayan ng mga opisyal mismo, no? So halimbawa, yung flood control, hindi naman yung mga hearings sa Blue Ribbon Committee or investigasyon ng Ombudsman o kahit yung impeachment laban kay Pangulong Marcos na endorse din namin pero binasura ng komite, hindi yun ang nakakagulo. Ang nakakagulo, yung mga politikong nandambong sa kaban ng bayan, di ba? Na hindi pa napapanagot. Ganon din dito, no? Ang nakakagulo sa ating lipunan, hindi yung mga mamamayang nag-file ng impeachment complaint dahil gusto nilang mapanagot ang Vice Presidente. Ang problema rito yung Vice Presidente na kakaupo pa lang noong December 2022, wala pang 6 na buwan sa pwesto, ay hindi na nakatiis at inubos in 11 days yung 125 million na confidential fund na natanggap ng kanyang opisina. No? So yun ang problema. At tulad ng sinabi natin, pera yan ng taong bayan, pwede sanang nagamit para sa mga paaralan, para sa pagtaas ng sweldo ng mga guro, at iba pa. Pero sa halip ay nilustay
no? So yun ang dapat, hindi pwedeng palampasin, dapat panagutin Mm. through impeachment. Okay. Sa tingin niyo po, Congressman, paano makakatulong yung ganito, tamang impormasyon para sa publiko para maiwasan yung misinformation tungkol sa impeachment po? Tama po yun. Importante palagi ang tama at reliable na information dahil talaga kung bubuksan mo ang social media, lalo na Facebook, TikTok, ay kung ano-ano pong mga kumakalat, kahit alam mo nang mali o peke, yung mga marami talaga, basta gusto nilang paniwalaan, kahit fake, papalaganap. Parang yan yung example nung pinakahuling natatandaan ko dyan, yung picture ng mga biktima ng families ng Tokhang sa The Hague, no, na minanipulate yung pictures nila, ginamitan ng AI, tapos pinapalabas na may mga luxury handbag yung tatlong kamag-anak ng mga biktima ng Tokhang. Sa totoo lang, mga galing sila sa mga poor families, no? Pero daming naniwala doon, no, na meron nga raw mga na kumita raw sila at meron na silang mga mamahaling handbag na tigpa 500,000 o higit pa. Pinalaganap yan, even though obvious na manipulated through AI. Tapos kahit yung photographer mismo na kumuha ng original picture nagsabi na AI talaga yan, wala silang hawak na bag. Ayaw ng paniwalaan ng mga, lalo na ng mga taga-suporta mismo ng mga Duterte. No? Mas gusto nilang paniwalaan yung kanilang storyline na binayaran lamang ang mga family ng victims para ipolitika ang mga Duterte, no? Lalo na si Pangulong Duterte na nakakulong ngayon sa daig. So yun po example nung pagiging delikado nung grabing paglaganap ng disinformation, na kahit yung mga dapat ay reliable na news sources pinagdududahan. So for example, ang inyong radio station, ang mga pahayagan, mga news outlets, etc. So hopefully ay magpatuloy tayo sa ganitong tipo ng mga programa at kahit papano ay makapaghatid din ng reliable and verified na information. Sige. Lastly po, Congressman Antonio Tino, ano po ang iyong payo sa ating mga kabataan, sa mga guro, even mga listeners, viewers natin ngayon, kung paano magiging aktibo sa democratic processes tulad ng impeachment po? Una kailangan maging well-informed, no? At mas mabigat na responsibilidad yan ngayon. Napakaraming sources of information na katulad ng pinag-usapan natin, sources din ng misinformation. So, lalong importante ngayon na matuto kung paano kilatisin, no? Kung alin ang totoo at alin ang hindi totoo. So, yan ang isang hamon ngayon. Kailangan magsubaybay sa mga pangyayari, pero kailangan maging critical tayo sa pinanggagalingan ng impormasyon na magiging batayan ng ating mga pagkilos. So, yun siguro. Ang una ngayon, kailangang maging critical, mapanuri sa wag lang tatanggapin, no? Hindi porke viral sa social media, hindi porke viral sa Facebook, maraming nag-like o maraming nag-react, ay totoo na yun. So somehow, siguro isang paraan ay tiyakin na maraming iba't ibang sources of information dapat kinakikinggan, hindi lang
Facebook, hindi lang social media, isama mo dyan ang radyo, isama mo dyan ang TV, at ang other sources of information. Baka po may hindi ako naitanong sa inyo na gusto niyo ipaabot sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay po, Congressman. Well, again, maraming salamat po sa pagkakataong ito na maabot ang kababayan natin, lalo niya dyan sa Butuan. No? At siguro ang pinaka-assurance natin, no, hindi politika ang habol natin dito, kung hindi yung pagpapanagot. Ang panawagan ng mamamayan ay napakalaganap ng corruption mula sa pinakamataas na antas hanggang sa pinakamababa. Siyempre, pinaka-importante, panagutin natin, lalo na yung mga nasa tuktok, no? At ngayon, ang ibig sabihin niyan, kailangan panagutin ang presidente, si Marcos Jr., at pati ang vice-presidente, si Sara Duterte, dahil pareho silang may sabit. Parehong may issue ng corruption laban sa kanila. Yan ang dahilan kung bakit tinutulak natin ang impeachment. Ayun po, maraming salamat po. Sige. Daghan kayong salamat. Maraming salamat, Congressman Antonio Tino, sa pagkakataon na kami kayo aming nakasama dito ngayon sa Zona Libre sa Bombo Radio Butuan. Salamat po. Magandang gabi. Maraming salamat. Magandang gabi po. Si Congressman Antonio